Oras o yat, 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, huwag natin kakalimutan yung mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon ay araw ng Lunes. Ika-11 po tayo sa buwan ng Marso. Welcome sa inyong palatuntunan, ang Damdaming Bayan. Minus muna, si Mayor Boss Deo Macalma. Pansamantala nyo makakapiling sa Himpapawid sa loob ng 2 oras. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Kamusta na ba mga misis? Pakisilip nga yung gatangan ng inyong bigas kung meron pa tayong isasaing ngayong araw, ha? Meron pa ba tayong ibibili ng pansaing natin? Para naman kahit pa paano, pagpasok ni Mister, bago pumasok si Mister, meron tayong maiyahain. Siyempre, importante ang almusal. Lalo na doon sa mga papasok ng trabaho. Iba siyempre yung may laman ang iyong sikmura. Makisig at malusog. Aktibo ang inyong pangatawan kapag may laman ang inyong sikmura sa umaga. Lalo na tayo mga Pilipino, kahit sabihin mo na kapiping lang ang ulam, basta ang nakahain sa iyo ay isang bandehadong kanin ba? Okay na yan. Pwede nang pagtiyagaan niya. Pwede nang pagkasyahin ang ulam laban sa nakahain na isang banderang kanin. Ngayon ay nasa malapit na tayo sa kalagitnaan ng buwan ng Marso, At of course, nararamdaman na natin na talagang painit na ang ating panahon. Siyempre naman, although wala pang deklarasyon ng Pag-asa na tayo ay nasa panahon na ng tag-init, pero this early, nararamdaman na natin na unti-unting nagbabago ang kalagayan ng ating panahon. Ayan, sa katunayan mayroong anunsyo ang DOST Pag-asa na yung water level sa Luzon ay nakakaranas na ng below normal situation. Ibig sabihin kahit sabihin nating normal ang antas ng tubig sa mga pangunahing dam sa Luzon, unti-unti na itong bumababa. Dahil nga sa papasok na tayo sa panahon ng tag-init at tawag nating kalilimutan, meron po tayong El Nino. Ayan. Kaya ngayon pa lamang umpisahan na nating magtipid ng tubig. Bago pa dumating yung sitwasyon na talagang ang tulo sa ating gripo ay patak-patak na lamang sa kasagsagan ng pag-init. At speaking of summer,
Ayan, marami sa ating mga kababayan naghahanda na na magbakasyon sa mga lalawigan. Kung sabay, meron pa tayong 2 linggo bago sumapit ang panahon ng Semana Santa. Pero ngayon, yung iba natin mga kababayan, nilista na nila kung saang mga lalawigan sila papasyal ngayong panahon o sa pagsapit ng panahon ng bakasyon. Teka muna, andyan na ba si Mr. Noche Cacas? Kasi meron siyang report. Ito, pambihira. 1.8 million pisong halaga ng kush na marijuana na galing ng US. Kasi ang tawag sa kanila sa Amerika ng local na name natin dito na marijuana, kush. Ayun, naharang daw sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Mr. Noche Cacas sa detalye. Mr. Noche, magandang umaga, magandang Lunes. Magandang morning, Romel. Aabot sa 1.8 million pesos ang halaga ng kush marijuana o imported marijuana ang naharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs at NAIA PDEA IADITG mula sa 6 na parcel sa Central Mail Exchange Center sa Domestic Road lungsod ng Pasay. Ito ay galing ng California, USA. Ang magkahiwalay na parcel na naharang ay pawang mga abandonado na idiniklarang sweatshirt, graphic tee, custom puzzle set at mga sweater na nakakonsigni sa 6 na individual na nakatira sa Laguna, Imus, Cavite at Pampanga. Nadiskubre ang laman ng parcel ng idaan ang mga ito sa X-ray machine kung saan isiningit ang transparent plastic sachet na naglalaman ng kush o pinatuyong dahon ng marijuana na may bigat na 307 grams na may street value na aabot sa 1,829,800 ang halaga. Bagamat tukoy na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga sender at consignee ng mga naturang parsela, ay patuloy pa rin nagsasagawa ng follow-up investigation kung sino-sino ang mga sangkot sa pagpupuslit ng illegal na droga sa ating bansa. Mula sa Panunan sa Pilipinas, DCRA. Ako Noche Cacas, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mr. Noche. Mr. Noche, bagamat natukoy na, bagamat nakilala na ang consignee ng kontrabando na yan, natukoy na ba nila kung saan ang lokasyon? Saan sana ipadadala itong 1.8 milyong pisong halaga ng kush? Mr. Noche? Yung consignee, Romel, tukoy na nila. Kaya ngayon, Taga saan to? Yung consignee nga isa, kasi hiwalay na parcel ito, Romel, Laguna, Imus, Cavite, at Pampanga. So, 4 na probinsya ang babagsakan sana. Oo. At ito yung mga tatanggap sana itong parsela na nakadeclare na sweatshirt, yung sweater. At ngunit ng suriing ng gusto ng taga-customs, lumitaw na ito ay isang push. At abandonadong parcel ito, matagal na, iniwan na lang, parang wala nang balak i-claim. Kaya noong binuksan ng Bureau of Customs, dito na tumambad yung nasa 1.8 million na cost o yung imported marijuana, Ronald. Okay, maraming salamat, Mr. Noche Cacas. Magatid sa ating oras, ganap ng alas 8:19 ng umaga. Doon sa mga papasok supposed to be dapat nakaalis na kayo ng mas maaga sa inyong mga bahay sapagkat alam nyo naman pagka Lunes, pambira, napakabigata ng trapiko dito sa Metro Manila. Bakit nga ba ganun? Pagka tuwing Lunes, yung unang araw ng pasok, napakabigat ng
daloy na mga sasakyan dito sa NCR. Lunes at saka Biyernes. Ayan, pagka Biyernes yung huling araw ng trabaho sa loob ng isang linggo, ay nako, asahan nyo na mabigat ang daloy at meron tayong build-up ng trapiko sa iba't ibang sulok ng Metro Manila. Bakit nga ba ganun tayo mga mga manggagawang Pinoy? Unang araw at saka huling araw ng trabaho sa loob ng isang linggo, Lunes at Biyernes. Asahan nyo, mabigat ang daloy ng trapiko. Ay yung iba ang sabi, para daw maganda ang pasok sa loob ng isang linggo, dapat wag umabsent ng Lunes. Ayan. Kaya hindi pa pwede yung tinatawag na Monday sickness. Kasi mayroong mga empleyado ganun lumalaktaw. Nilalaktawan yung araw ng Lunes, absent. Martes na papasok. Yung iba naman, pagka huling araw na ng pasok sa loob ng isang linggo, hayahay. Ang sipag pumasok kasi kinabukasan walang pasok. Ayan, gimmick dito, gimmick doon. At speaking pa rin of summer, baka makakalimutan natin ngayon pong buwan ng Marso ay nauna nang idiniklara bilang Fire Prevention Month. Kaya hindi ba't napupunan ninyo kabi-kabila ang sunog? Kaya mag-iingat po tayo doon po sa mga nakakatulugang nakabukas yung mga appliances. Lalo na yung electric pan. Nako, yan. Madalas siyang pinagmumulan ng sunog. Pagka magkaroon ng short circuit, ayan, biglang namamatay yung ventilador dahil sa sobrang gamit. At tapos na tiyempo na yung mga tao sa loob ng bahay ay natutulog, ayun na. Hindi nila namalayan na umuusok hanggang sa mag-apoy. Yan na po ang pinagmumulan ng sunog. Kaya ingat-ingat po tayo. Meron pa tayo mga pag-ulat mula sa labas ng himpilan. Higit 100 reservists idineploy sa Batanes, suporta sa Comprehensive Archipelagic Defense. Ayon sa Philippine Navy. RH number 52, magandang umaga, Mr. Enyel Parrosa. Enyel! Romel, bahagi ng bagong archipelagic defense strategy ng Philippine Navy itong pagpapadala ng higit 100 reservists sa norte. Yan ang sinabi ni Philippine Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Toribio Adachi Jr. kasabay ng formal na integration ng 119 na volunteers sa hukbong dagat sa Batanes. Ayon kay Adachi, palalalimin ng hakbang o ng hukbo ang posturang pamdepensa ng Naval Force sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Bukod sa maritime security, mahalaga itong partisipasyon ng reservist na inaasahang mag-aampag sa disaster response at maritime organization. Sumalang sa training itong mga volunteer sa ilalim ng Naval Reserve Command Northern Luzon na pinangunahan ni Major General Joseph Quizon. Nagsisilbi humanong force multipliers ang mga reservists sa Batanes na karaniwang ding daanan ng bagyo at mga katulad na kalamidad. Kapatid na maging si Governor Mari Lucayco ay reservist ng Armed Forces of the Philippines wala pa noong taong 2017 at may rango ngayong Master Sergeant. Itong akbang na ito, Romel, ay isinagawa matapos ang utos ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na paramihin ang pwersa ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas dyan sa dulong hilagam ng bahagi ng bansa. Ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept ay tumutukoy sa paglipat ng focus ng AFP sa Territorial Defense Strategy mula sa internal security, bunsod ng umihina umanong guerrilla fronts ng People's Army at tumitindi naman tensyon sa West Philippine Sea. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Freezer H, ito si Enyel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Kung sa bagay, napapanahon yung mga ganyang hakbang ng Philippine Navy. Sapagkat hindi naman lingid sa ating kaalaman, itong itinuturing natin na kaibigan. Itong itinuturing natin na strategic partner, kuno, itong China,
ay harap-harapan po ang ginagawang pambabastos sa ating soberenya. It's about time na maging aktibo ang Navy kasi ang Philippine Coast Guard mukhang kinakayan-kayanan talaga ng China. Mukhang hindi nila nararamdaman yung puwersa ng Philippine Coast Guard sa pagdepensa sa ating mga teritoryo, partikular sa West Philippine Sea. Kaya mas mainam na kaakibat nila ang Philippine Navy. Kung sa bagay, kahit pa yung Philippine Navy talagang determinado itong China na to na sakupin ang buong WPS. Kahit ano pa ang mangyari, kahit pa sila ay kinukundina na ng mga kapwa nila dambuhalang bansa katulad ng Amerika. Oras sa udyat, meron tayong 25 minutos makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik pa tayo pagkalipas ng patalastas na ito, at sa ating pagbabalik kasama na natin si Miss Elaine Sister L. Apit. Ang RH. Balik tayo sa inyong programa, ang Damdaming Bayan. At sa ngalan nila kay Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At syempre, kasama na natin ang kaakit-akit na si Miss Elaine, Sister L. Apit. Good morning! Alam mo, natatawa ako sa'yo, Lakay Romel. Kaakit-akit talaga. Baka mag-object Ako na naman. talaga naman. Baka mag-object na naman yung mga basher ko dyan. But anyway, good morning po. Happy Monday. Isang magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. At sa mga kababayan ko sa Bicol Region, Diyos Marhay Naga po sa Induga Boss. And how's your weekend, Aba Sister naman, L? Lakay Romel, i-congratulate nga muna natin si Lakay Mayor Deo Macalma. Nagpunta ako sa kanyang sa kanyang installation. Dahil oo. Nung Biyernes, ano? Oo, nung Biyernes, Lakay Romel, si Lakay Deo ay ang bagong worshipful master ng Teodoro M. Calao Masonic Lodge number 136. Ayan. At congratulations sa mga officers, sa mga bagong install. Congratulations at good morning sa lahat ng mga mason na nakikinig sa atin. Suking-suki natin yung mga yan. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa abroad. Maraming mga kabrad, sila Boss Deo Macalma. At isang traffic na umaga. Sino, by the way, ang guest of honor niyo? Ang guest of honor dyan ay si Senator Sani Angara. Ayun. Good morning, Mr. Senator. At si Sir Roland Paulino, yung dating SBMA. Dating SBMA chairman. At of Roland course, si Congressman Roy Loyola ng Carmona, Cavite. Ng Carmona, Cavite. Dating mayor yan si Mayor. Ngayon, ang mayor, yung asawa niya. Wife. Pero dating alkalde yan ng Carmona. Ayun. Nung hindi pa independent city ang Carmona. Carmona. Siya ang alkalde dyan. Nakakatuwa kasi Lakay Romel. First time ko kasi mag-attend, may share ko lang bago natin tawagin si Miss Veronica ng Pag-asa. Nakakatuwa. Ang dami ko palang fans, pero mason. At ilo sa mga wife na mga mason na mga na-meet ko dyan, di ko na nakuha First time yung mga mo bang umattend sa ganung pagtitipon ng masonry? Ang bigatin pala. May talaga naman. May mga justices pa nga na nandoon. Hindi ka talaga pwedeng pumasok sa organisasyon na yun kapag hindi ka somebody, di ba? May qualification. Anyway, Samantala, puntahan natin ang update mula sa Pag-asa. Ayan, importante yan. Importante dahil alam mo ba, Lakay Romel, nag-raise na yung Pag-asa ng La Nina Alert. At at the same time, mukhang mararanasan na matatapos na daw itong mga malamig na panahon na nararanasan kasi papasok na tayo sa summer although wala pang official declaration ng Pag-asa. Alamin natin ang update mula sa DOST Pag-asa mula kay Miss Veronica Torres. Miss Veronica, good morning po. Magandang umaga, Miss Veronica. Magandang umaga din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Sa kasalukuyan nga, amihan o northeast monsoon ang nakakaapekto sa may northern at central zone at easterly sa nalalabing bahagi ng ating bansa.
Asahan naman natin dahil sa northeast monsoon, maulap na kalangitan, mga may hinang pag-ulan sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies, may tsansa na may hinang pag-ulan. At sa nalalabing bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng localized thunderstorms. Wala naman tayo nakataas na gale warning sa kahit na anong baybay ng ating bansa, pero ingat sa papalaot sa may Luzon at eastern section ng Visayas dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon ang karagatan. Wala naman tayo na monitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan din naman yung pag-terminate natin ng amihan season o northeast monsoon season, posible mga second o third week ng Marso. So by that time, pwede tayong magdeklara ng tag-init. Third week of this month, Miss Veronica. Tama ba? After ng termination, posible mag-transition muna tayo and then nandun na po tayo sa mainit at malinsangang panahon na nga po. Miss Veronica, ano ba talaga ang mangyayari sa panahon natin? Sapagkat pinaghahandaan natin itong El Nino. And then last week ay nag-issue ng La Nina alert ang Pag-asa. Anong paliwanag nito, Miss Veronica? Nakakaranas naman po talaga tayo na after El Nino, yung ENSO po kasi natin may tatlong phases. Merong yung sa El Nino nga po, and then may La Nina, then may neutral. So, possible din po after ng yung El Nino ay posibleng magtagal ng base sa datos po na nakita natin. Itong El Nino ay posibleng March, April, May yung season niya. Then yung majority ng climate models natin pwede daw ENSO neutral o yung neutral phase ay April, May, June. Then may mataas din naman na tsansa na mag-develop yung La Nina ng June, July, August po. So usually after ng kunwari El Nino or La Nina, may mga neutral phases po tayo din. After ng neutral is another phase naman po. Grabe naman, Miss Veronica. Ang ibig sabihin kapag natapos na ang panahon ng El Nino, kailangan naman natin paghandaan itong La Nina. Mula sa panahon na matinding tag-init or tag-tuyot, ay papasok naman tayo sa panahon ng mga pambihirang pag-ulan. Ganun ba? Yung pag sa La Nina naman po, ang likelihood po, posible na mas maging mataas sa normal na rainfall kada buwan po. Although, titinan pa rin po natin yung mangyayari sa mga susunod dahil may katagalan pa nga po yung months po na iyon. So, ang ibig po bang sabihin malaki ang posibilidad na sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan ay makakasalubong natin itong La Nina na ito? Opo, posible po kasi around June doon na po tayo magde-declare ng tag-ulan na season po. So, Miss Veronica, ibig sabihin yung din bang nararanasan natin na mga medyo malamig, actually malamig pa hanggang ngayon. So, kailan po natin ini-expect na mag-i-end din yung mga ganitong klaseng na weather na nararanasan po natin, yung medyo malamig? Ibig sabihin, kailan natin mararanasan, Miss Veronica, na kahit na madaling araw, makakaramdam na tayo ng maalinsangan. Na itong malamig na panahon po natin o northeast monsoon season, posible mag-persist or hanggang second o third week ng March po. Then after, papunta na po tayo sa tag-init. Okay. Maraming salamat, Miss Veronica Torres ng BOST Pag-asa. Ano na ba nangyayari sa panahon natin? Ganun talaga Climate change. Ito ba yung tinatawag na natin na climate change? Malamang Malamang Lakay Romel dahil wala namang ibang dahilan. Paano ba naman naabuso natin ng environment? Ayan. Kaya mahirap. Mahirap paminin pero mukhang ito na ang ganti ng kalikasan sa tao. Masyado natin inaabuso. Yes. Yung mga kabundukan natin, nakikita mo ba? Marami na ang hindi nabundok
ngayon pinapatag na, At ginagawang saka, subdivision. Yun ang Ay. mahirap. Tapos yung iba walang pakundangan na sa pagputol ng putol ng kahoy. kahoy. Oo. Ayan. Tapos makita-kita mo pa no, walang malasakit lalo na yung iba diyan kung magtapo ng basura. Ayan. di ba? Ang bihira. Yung mga lupain pansakahan natin dati. Ano na ngayon ang itsura? Subdivision na. Ginagawang kino-convert bilang mga subdivision. San dadaloy ang tubig ulan? Doon sa mga waterways na supposed to be, yun ang magiging daluyan. Kumbaga, yun ang sasapo sa impact ng malakas na buhos ng ulan. Tsaka ang problema dyan kay Romel, di ba, pagka panahon ng tag-ulan, o minsan kahit hindi tag-ulan, magugulat ka, magkakaroon ng landslide. Tama. Tapos may mga inosenteng buhay ang nadadamay, pero sinong sisisihin natin? Ang pinakamasakit aminin dyan, huli na natin nalalaman. Kung sa bagay, lahat naman ng pagsisisi lagi nasa huli. Wala naman nagsisi sa una, wala diba? naman nagsisi sa Pero una. sana natuto tayo ng sa leksyon mga natin. Yes, hindi yung kung pag may present lang na nangyari, doon lang tayo medyo, naging responsable. Maya-maya, balik na naman sa dati. Yun yung masakla pa. Pero kay Romel, ngayong umaga, kanina, na napansin ko, may mga e-bike at e-trike pa rin. Ilalabas na pala ang IRR nitong pagbabawal sa mga e-bike at e-trike. At sinusubukan natin yung MMDA, nakunin, kaso mukhang may press con mamaya. Sa pagpasok ng buwan ng Abril, ang sabi ng MMDA, maghihigpit na raw sa mga e-bike at e-trike. Kaya mamaya sa press con, yung IRR ilalabas na. Kaya doon sa mga pasaway na magmamay-ari ng e-bike at e-trike, bilang na ang araw ninyo. Puputulin na ng MMDA, LTO, LTFR, BPNP ang sungay nyo sa kalsada. Pero mukhang ang LGU ay malaki ang magiging dito, papel. Romel, papel dahil sila ang mag-identify kung saang area lang pwedeng tumakbo itong mga e-bike at e-trike. At kung saang area sila ipagbabawal. Yes. So alam nyo na. At isa pa, Sister L, merong proposal. Actually, aktibong isinusulong ng LTO na yung mga magmamaneho ng e-bike at e-trike, obligahin na kumuha din ng lisensya. At obligahin na irehistro ang kanilang e-bike at e-trike. Mukhang naririnig ko kanina sa interview ni Canton Ying si Asica Mendoza, mukhang nga isinusulong nila ito dahil para naman sa kaligtasan to ng ating mga pasahero at kasi namamasada sila kay Romel at para may alam sila, di ba? At kinukumpetensya nila yung mga lihitimong may prangkisa na pumapasada, yung mga tricycle. Importante na yung basic traffic rules ay alam ng isang driver kasi magugulat ka. Ako, every hapon, every uwi ko, akala ko ang nagmamaneho ng e-trike ay matanda. Ayan, isa pa yan. Pagtapat ko, minor de edad. Diyos mio, mas mataas pa sa kanya yung nakaganon siya, tapos meron pang pasahero. Tapos gaganon bigla, di ikaw na dire-diretso, di baka maaksidente pa kayo kung medyo hindi ka... Ay, katwiran ng mga scientists, katwiran ng mga magagaling ang utak. Total, April pa naman ipapatupad ng paghigpit samantalahin natin ang pagkakataon habang maluwag pa. Ay, sus Mario Josep. Huwag nyo yung hintayin na kayo ay maaksidente. Pero bilang isang magulang, dapat hindi pinapayagan yung mga minors na gumamit po ng e-trike o e-bike, lalo na sa mga main thoroughfares at sa mga kalsada na crowded. Kung ako ang tatanungin na Sister L, total hihigpitan nyo na rin naman, lubos-lubosin nyo na. Pati yung mga e-trike at e-bike na walang garahe, yun puntirihin nyo na rin. Sige, tingnan nyo sa mga kalye-kalye. Kung makahambalang yung mga tinamaan na magaling na yan, akala mo sila ang hari. Yung kadumaan, dahil nakaharang sila. Nakaharang sila kung hindi natin maipatupad sa mga kotse, yung mga SUV, yung papakaran na no garage, no registration. Kahit pa paano, sampulan natin itong mga e-trike na ito. Kasi, biruin mo, bibili ka ng e-trike, bibili ka ng e-bike, tapos
babalandra mo lang sa kalye. O di traffic obstruction. Huwag na nating dagdagan ng problema. Oo, napaka-irresponsable kapag ganito. Tapos ang malala dyan kapag may nangyayaring aksidente. Yun. Ngayon, ikakatwiran ng mga magagaling. Bakit yung mga kotse, ba't yung mga SUV? Dapat sila obligahin din na magkaroon ng garahe bago iparehistro. Ay, katwirang baluktot. Di ba? Wag kang magtuturo. Kung alam mo mali ka, iwasto mo sa sarili mo. Di ba? Ayun lang naman yun. Chill ka lang Monday na Monday. Puso mo. Ang oras natin, meron tayong 15 minutos bago sumapita ang alas 9 ng umaga. Mahirap pa nito. Yung mga barangay captain. Hoy, kayong mga barangay chairman dyan, kinukonsinti nyo, ha? Oy, mga kapitan, baka naman po baka naman po pwede, lalo na napakadaming lugar dito, ha? Dito sa area lang ng Pasay, Diyos mio, Marimar, talaga pagka dumaan ka, maiiha ka na lang talaga. Ginawa ng parking ang harapan ng barangay hall. At ito pa ang malupit, may basketball sa daanan sa gitna ng kalsada. Tama ba yon? Tapos, pagka magsasagawa ng clearing, ngayon yung barangay, sasabihan yung kanya mga constituent, meron tayong clearing. Tago nyo muna. Tago nyo muna. Ginagawa nyo mga loko-loko sarili ninyo. Pagdating nung team na magsasagawa ng clearing, ang galing naman ng kapitan dito. Wala kaming apakalinis. Wala kaming mapo. Ang linis ng daan. Ngayon, pag alis nyo, pagtalikod nyo, sabi ni Barangay, okay na. Balik wala na kayo. Clearing team. Sige, mamaya. Tuloy. Teka muna. Nasa linya ng komunikasyon si Colonel Jose Manuel Payos, Provincial Director ng Eastern Samar Police Provincial Office. Ito'y may kinalaman naman. Kanina nag-report si Noche tungkol sa illegal drugs sa Kush. Ito naman, sa Samar naman. Meron namang 106 na milyong pisong halaga naman ng cocaine ang natagpuan sa karagatan ng Samar. Malaman natin, Ang nakukuha pala dito, hindi isda. Cocaine. Kaya nga Ay, nako. Sige, Oo. magandang umaga, Colonel Payos, ang Provincial Director ng Eastern Samar Police Provincial Office. Welcome po sa palatuntunang damdaming bayan dito sa DZRH. Good morning, sir. Magandang umaga po, sir and ma'am. Paano po natagpuan itong 106 milyong pisong halaga ng cocaine? Tama po ba? Opo, sir. Tama po yung sinabi nyo. Ito po yung natagpuan ng isa pong mangingisda natin dito sa bayan ng RPG noong nakaraang Biyernes ng patanghali, mga alas 10 ng umaga. At ito po ay kanyang dinala sa diretso sa kay Barangay Captain Walvin Lusauro at kay Kagawad Elmer Oros na siya namang nagdala papunta kay Mayor ng RTC na si Mayor Roland Boy Evardoni, at yun naman po ang nag-informa sa atin tungkol po rito sa natagpuan nilang pinaghihinala ang kontrabando nung araw din pong yun. Ito ba ang unang pagkakataon na Colonel na natagpuan sa inyong area of responsibility itong ganitong kalaking halaga ng cocaine? Hindi po. Sa katunayan po, pangatlo na po itong pagkakataon na may natagpuan dito sa baybayin ng Eastern Samar. Yung una po, noong 2009, yun po yung may pinakamaraming nakuhang cocaine na umabot po ng, kung hindi po ako nagkakamali, parang umabot po ng 43 bricks po yung tapos nung 2018 po nakakuha uli ang mga kapulisan natin, yung mga mangingisda, nakakuha na naman po ng 29 bricks po, 29 nung 2018 po dito sa may baybayin din po ng Giwan, Eastern Samar. At ito nga pong ngayon is yung sa RTC na mayroon pong 2 balot na naglalaman ng 20 bricks ng cocaine po. Sa madalit salita, Colonel, lumalabas na mukhang paboritong bagsakan ng cocaine ang karagatan ng Samar.
Di ko po masabi yung ganong pero mayroon po tayo ritong tinatawag na Surigao Street. Busy po yan, sir, sa international shipping. Yan po ay isa sa pinaka-busy daanan ng mga malalaking barko na international po yung ruta dahil po sa malapit po yan sa papunta sa ibang bansa dito sa Southeast Asia. At bago nyo po natagpuan itong 106 million pesos na lagan ng cocaine, nakatanggap po ba kayo ng prior information? Wala po kaming natanggap na mayroon po, sorry po. Nung nakarang linggo po, bago po ito nangyari, mayroon pong pinalabas na impormasyon po ang Philippine National Police doon po sa cocaine na napadpad sa karagatan sa Mindanao. Na baka maaaring mapadpad din dito yung ibang kontrabando. Maaari pong kasamahan yan, hindi po ako sigurado, pero pinalabas po na ulat na ang ating Philippine National Police. Colonel, ito po ay pangatlong beses na meron po kayong natatagpuan ng mga illegal drugs sa mismong karagatang bahagi po ng Eastern Samar. So, base po sa inyong investigasyon, saan po ito galing? O yung mga previous po na nangyari na mayroon kayong natagpuan kumusta po, ano po ang naging resulta po ng inyong pag-iimbestiga? Sa totoo po, ma'am, medyo nahihirapan po kaming mag-determina kung saan galing tong mga kontrabando. Pero ito yung pinakabago, ang mga bricks po na to, itong mga cocaine ay may markang 3 C. C. Nabase doon po sa pananaliksik natin sa open source po. Tinignan po natin sa internet. Ito po ay nagpapakilala bilang Mexican drug cartel na Los Zetas, yung tinatawag na Los Zetas na Mexican drug cartel na noong 2009 po ay tinag ng US government na terorista din po. Yung po bang lugar na kung saan natagpuan itong cocaine ito, nakordon na po ba natin ito? Ibig sabihin, talaga bang wala nang cocaine na lumulutang dyan sa area na yan pagkatapos po na matuklasan itong napakalaking halaga ng cocaine? Nagkaroon po kami ng tinatawag, sir, na seaborne patrol. Sa lahat po ng bayan na coastal town ng probinsya ng Eastern Samar. Kasama po natin dyan yung Maritime at saka Coast Guard. At nagkaroon po tayo ng Upland Bandilyo na kung saan hinihikayat natin yung mga kababayan natin na kung sakaling may makita pang ganong klaseng kontrabando na bigay alam agad sa mga kinaukulan o kundi naman sa mga barangay official na nandun, kahit sino pong may para mabigyan po natin ng karampatang aksyon. Tama. Na malaman po ng pulis natin. Okay. Colonel Manuel Apayo, sir, as of now po ba, nasaan na i-turn over na po ba itong drugs na ito, itong cocaine na nasabat? At ano po ang mga measures na ginagawa, hakbang ng inyo pong pamunuan dyan sa Eastern Samar para po kapag yung mga ganitong klase ng insidente ay mabantayan or makita man lang sana kung sino ba talaga ang nagtatapo, naglalagay po nitong mga illegal drugs dyan para nga for sure ginagamit nila itong taktika para mapakalat itong mga illegal drugs dyan po sa inyong area. Yung ating pong regional director, si Police Brigadier General Reynaldo Pawig, ay agaran po nag-utos ng isang malawakang seaborne operation para po masiguro natin na wala na pong natitira or ano po man pong dito sa kanyang nasasakupan dito sa Eastern Visayas. At ginagawa rin po namin ng lahat ng kaya namin pong gawin para maimporma ang ating mga kababayan tungkol sa masamang dulot ng drogang to kung sakasakaling makalabas po to sa komunidad. Sa katunayan po, bilang pag-encourage sa ating mga kababayan
ang pamahalaan po ng RTC ay nagbigay ng pabuya. Kalakip din po ng pabuyang ibinibigay ng ating regional director, si General Pawid, na kung sino man po ang magsusurinder o na susuko ng mga kontrabando na nasabi ay bibigyan po niya ng pabuya po. Okay. Maraming salamat po. Colonel Jose Manuel Payos, ang Provincial Director ng Eastern Samar Police Provincial Office. Thank Well you said, po, Colonel. Mr. Colonel Payos. Good morning, sir. Maraming po salamat, sir, at sa ating mga nakikinig at sa pamumuno po ng aming butihing regional director. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na may babahagi namin ang impormasyon tungkol dito sa nakuha nating droga sa baybayin ng Eastern Samar. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo, Colonel Payos. Meron tayong 5 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Yan ang problema sa lokasyon ng Pilipinas. Tayo ay napapaligiran ng dagat, karagatan. Kaya yung mga sindikato ng droga, ito yung isa sa mga paborito nilang transshipment point para ilusot yung kanilang mga kontrabando. Okay, alam mo yung mga strategy nila, no? Ilalaglag doon. For sure, may dapat kukuha nun. Tama. Natsambahan lang nitong ating mangingisda. Oh, Diyos mio. Talagang para-paraan para lang kumita. Pero makakasira ng buhay yan ng ating mga kababayan. At kahit nasabihin natin na pinalalakas natin ang pagbabantay sa ating mga karagatan, kulang pa rin ang ating resources at mga tauhan. Hindi sapat. Hindi sapat, Hindi sapat. yung ating manpower para ganap na mabantayan yung ating mga karagatan. Standby ka lang, Miss Let Narciso. Papasok lang tayo ng hanap buhay. Standby! Lower. Eksakto yung punto, alas 9 na po ng umaga. Good morning kay Lakay Den Makaranas. Good morning. Labas muna tayo ng ating impilan. Bagdako tayo sa palasyo ng Malacanang Presidential Trade and Investment Mission ng US. Bisita ni Pangulong Marcos sa palasyo ngayong umaga. Good morning, RH number 14, Let Narciso. Detalye please. Let Narciso, wala sa palasyo ng Malacanang. Wala si Let. Ayan. Let, andiyan ka pa ba sa linya? Wala pa. Dito muna tayo sa Malakas promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At eto na nga, nakola kay Romel. Excited Nagmamadali. Saka Ayan. bumabalik. Kaya nakikita ko sa Zoom, no? Ang sabi sa atin ng mga... Orange na orange. Ang sabi sa atin ng mga Pongkan na nanonood. pongkan ka ngayon. Ang sabi sa atin ng mga nanonood at nakikinig. Paulit-ulit. Sige, tawagin mo na si Sherwin Alfaro. Kasi nakaka-excite tong mas malakas yung promo natin. Marami na kamiss. Oo, nandyan siya sa barangay kung saan lahat ay lumilingon. Ayan, sigurado Sa dinudumog barangay na. Lingunan sa Valenzuela. Sherwin! Dinudumog na si Sherwin Alfaro. Paano hindi ka lilingon kapag ganito ang gagawin? Uy, asan ka? Hoy! Labas! Labas ka dyan. Nakakulong ka na. Para ka nasa loob ng rehas. Diyan ka ba inabutan ng mga tao, Sherwin? Wala. Nakulong na ako rin. Wala naman kailan ako makakalabas. Yung sa barangay Lingunan, may malakas na nanonood sa TV, pero mahina yung signal ng internet. Ayun. Akala namin diyan kayo nabutan eh. Ng mga tao na gustong lumawak sa promo eh. Sige, go ahead.
Tapos tayo. Dahil kanina nanonood sila ng DZRH dito sa ng bahay. Natsyempuhan mo, ha? Natsyempuhan mo, Sherwin. Oh, ayan. Sherwin. Naglo-loading. Naglo-loading. Mahina ang signal. Nanonood sila sa ating YouTube channel sa DZRH News Television. Sherwin, medyo mahina ang signal mo. Di ka namin marinig. Bumalik ka dun sa dati mong lokasyon na Sherwin, yung parang nasa loob ka na rehas. Malinaw na malinaw. Ayan, si Sherwin Alfaro po para sa malakas siya. Wala kang audio. Wala kang audio. Ay, nako. Bumalik ka doon sa parang nasa loob ka na rehas. Tama-tama, ang suit mo pa naman Pongka na pongka. Kulay orange. Pangalan mo po? Ayan. Si Ate Rona. Ate Rona, palagi ka ba naka-DZRH? Opo. Sino pinapanood mo kanina? Si Deo Macaldo po lagi kong pinapanood. Sila kay Deo Macalma. Sila kay Deo Macalma palagi kong pinapanood. Pero ngayon nakasiti si Romel. At dahil na-tsempohan ka namin nanonood ng DZRH sa inyong TV, pero nang-hang. Nakalagay something went wrong sa internet nila. Pero pamili ka muna ng premyo mo. Okay, congratulations. Meron ka 1,000 pesos plus. Meron ka pang regalo mula sa DZRH. Ito, meron kang gift bag yan ng DZRH. At syempre, meron ka rin regalong bigas. Yan. Ayan. Bigas mula sa DZRH. Maraming salamat sa ate. Ano mo sasabi mo? Thank you po, DZRH. Pagpapilin akong gatas. Kinukulang ka pa sa gatas. Ayun kasi may anak na siya. Ayun may anak na siya na kanyang pinapadede. Ayan, sa kanya nang galing. Sa mga malakas ang gusto manalo. Ang 1,000 pesos at ang regalong gift bag mula sa DZRH. Kailangan nyo lang gawin, tumutok sa DZRH. At syempre, doon sa mga gusto ring manalo ng instant cash sa iba pa mga susunod na programa, mamaya meron din tayong DZRH Malacash sa telepono at DZRH online at meron din tayong DZRH Malacash stickering. Antabayanan nyo po yan tuwing araw ng Biyernes. Kaya tuloy-tuloy ang pamimigay ng mga premyo mula madaling araw hanggang mamayang gabi. Dito yan sa DZRH, bahagi po ng 85th anniversary ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Ako naman number 6, Sherwin Batal para tuloy-tuloy si pagbabalita, tuloy-tuloy si serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Mr. Sherwin Alfaro. At abangan nyo, ha? Abangan natin ang mga susunod na magwawagi sa Malakas promo. Tumutok lang sila, Lakay Romel, dahil tuloy-tuloy ang pamimigay natin yan. Baka kayo na ang susunod na winner. Ayan. Bueno, narito na si Maring Letnar Siso mula sa Palasyo ng Malacanang. Presidential Trade and Investment Mission ng US. Bisita ng Presidente sa Palasyo ngayong umaga. Miss Let, good morning. Good morning, Romel. Sister El, makikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang high-level delegation ng mga opisyal at negosyante sa Amerika sa pangungunan ni U.S. Government Secretary Gina Raimondo. Alas 10 ngayong umaga ang nakatakdang courtesy call ni Raimondo at ng Presidential Trade and Investment Mission delegates. Pero bago ito, may gaganapin munang meeting sa pagitan ng U.S. Government Delegation at ng Trade Secretary Fred Pascual at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go. Matatandaan na sa nakaraang biyahe ni PBBM sa Estados Unidos ay nangako si U.S. President Joe Biden na magpapadala ng high-level trade and investment mission sa Pilipinas. Ito'y para sa layuning palakasin ang relasyon ng dalawang bansa sa usapin ng kalakalan at pamumuhunan. Ayon sa DTI, sa ngayon ay kabilang ang US sa top 3 trading partners ng Pilipinas kasama ang Japan at China. Samantala mamayang hapon ay lilipad na si Pangulong Marcos patungong Germany para sa kanyang working visit kung saan didiretso rin siya sa isang state visit sa Czech Republic. Anong oras, Maringlet, anong oras ang alis ng Presidente patungong Germany at Czech Republic? Yung schedule na ibinigay ng palasyo ay 2:30 mamaya magbibigay ng departure statement si Pangulong Marcos. At sino ang uupo bilang caretaker? Malalaman natin mamaya pero sa mga nakaraan palagi naman na si Vice President Sara Duterte. Okay. Maraming salamat Miss Let Narciso mula sa Palasyo ng Malacanang. At Sister L. Ayan. Bon voyage, Mr. President.
At sana ay maging matagumpay ang iyong biyahe sa Germany at Czech Republic. Pang-ilang biyahe na ba ni Presidente ito sa abroad? This year, parang dalawa pa lang ba? Pangatlo na yan. Parang pero ganun. mula nang siya ay umupo sa trono ng medyo kapangyarihan. marami siyang naging biyahe. Yung iba pero kasi pinupuna. Oo. Pero yung iba kasi pinupuna. Ang sabi, ano ba yung presidente natin? Ano ba yung presidente? Biyahe ng biyahe. Pero maganda yung naging resulta ng kanyang mga pagbiyahe nitong mga nakaraan, Lakay Romel. In fairness naman, para maging fair naman tayo. Dahil maraming mga investment din ang ating nakukuha. Tama. Galing dun sa mga bansa na kanyang pinuntahan. At saka ganun talaga ang trabaho ng Pangulo eh. Ikaw ang umuupo bilang salesman ng iyong bansa. Yes, And therefore, kailangan mong i-market sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo kung tayo. wala kang gagawin, wala mangyayari sa ekonomiya ng bansa natin. Sabi nga, no man is an island. Yes, Hindi po pwedeng mag-survive ang isang bansa nang walang katuwang or katulong. Ang sabi nga, anong pangalan nung isang official ng Department of Foreign Affairs? Sino doon? Last week kasi pinagtanggol niya yung mga biyahe ng presidente. Hindi ba? Ano ba ang pangalan nun? Sino ba yung nagtanggol sa ating Pangulo? Marami ang nakakapuna na nadadala sa biyahe sa abroad ni Pangulong BBM. Ang sabi niya yun daw mga foreign trip ng presidente ay bahagi ng tinatawag na economic development. Siyempre, pupunta ka doon, ipapakilala mo ang Pilipinas, i-build up mo na maganda ang business climate and therefore yun namang mga investor kahit paano mabibigyan nila ng konsiderasyon na maglagak ng puhunan dito sa Pilipinas. DFA Assistant Secretary Maria Elena Algabre. Ayan. Siya yung dumepensa doon sa mga trip ng Pangulo. Specifically, dito sa sinasabi nilang biyahe ng Pangulo ngayon sa Berlin, diyan sa may Germany at sa may Czech Republic. Babiyahe siya nga at yan yung pinupuna ng mga tao. Ayan, yung sabi ng mga kritiko parang menunal sa pa ang presidente natin. Bakit gala ng gala? Gala ng gala ito ay yata ito official visit ito ay imbitasyon sa kanya para pumunta doon sa bansa yung biyahe niya sa Germany, yun ay working visit. Samantalang yung pagbisita niya man niya sa Czech Republic ay isang state visit. So, yan naman ay pero naintindihan natin, naunawa natin ang pakay ng presidente sa pagbiyahe sa abroad. Dito naman sa atin, sana pagpunta ng mga investor, wala na mga aberya. Yung bang pagtapak lamang nila sa ating airport. kung hindi kakagatin ng surot, baka kita ng mga daga. Wag naman sana, no? Sana maayos naman, mahirap kasi yung mga peste dyan sa premier airport ng bansa. Mahirap naman yung tipong alam mo yung pag-welcome mo doon sa mga bisita. Ang sabi natin, bibigyan natin sila ng red carpet welcome. Mukhang hindi Paano mong bibigyan? Red carpet with surot, pwede. Ayun siyempre mas maganda yung pagtapak pa lamang nila dito sa ating bansa, particular sa Ninoy Aquino International Airport. Maaliwalas na ang atmosphere. Wala sila nakikita na mga insekto dyan. Sa ganun Tsaka yan naman ay may pondo at may budget, Lakay Romel. Parte ng operasyon, of course, ng paliparan. Yung perang ginagamit, yung mga pasahero nagbabayad. In return sana, mas magandang serbisyo at mas maayos na facilities doon sa ating mga kababayan. Alalahanin natin, premier airport yan. Worst diba? airport nga tayo. Kaya nga ayun nga ang mahirap papaano natin pabubulaanan yung mga pag-aaral na ang NAIA ay isa sa mga itinuturing na worst airport in the world. Kung yan pa lang meron na tayong ebidensya. Kung nakakakita tayo ng mga ganyang insekto sa harapan mismo ng mga pasahero. Yung diba? Alam mo yung pinakahuli, di ba yung daga nagpa-party doon sa sahig? ang bilis ng takbo pa. Biruin mo. Yung iba,
Isang daga lang naman yan. 2 daga. Hindi ho yun Hindi eh. naman yun mag-isa lang. Surot na yan eh. Tsaka nanganganak yun eh. Hindi nga natin alam, kasi makabubwit doon, marami na. ang nakataya po kasi dyan yung image natin eh. Yung image natin bilang bansa. Oo. Di ba? Ano lang. Tayo siguro, maunawaan natin yan. Kahit pa paano. Yes. Pwede natin sabihin, hindi, baka nagkataon lang. Oo, hindi Galing yan dun sa, kung saan man, napadpad lang yan sa airport. Baka nakapasok lang. Oo. Ganun, no? Paano yung mga turista? Oo. Paano yung mga foreigner? Napaka-importante din kasi. Saka, syempre, may mga kainan dyan sa loob ng airport. Yun pa. Health din po yan. Yung sanitation, importante yan. Oo. Tsaka, alam mo lang kay Romel na babanggit. Hindi naman po pwede na pagdating dito or halimbawa ay naghihintay ng kanilang biyahe sa mga tourist spots sa Pilipinas. Nanatili nakatayo. Siyempre, upo rin yan. Uupo din sila. Ang ngayon pag-upo, mga ano ba itong kati-kati ko na ito? Di ba? Alam mo, buti na lang talaga pag bumabiyahe ako, nakapants ako. Hindi ako shorts. Lalo na yung mga turista, yung mga gustong bumisita sa mga beach sa Pilipinas, syempre. Yung mga papunta sa Boracay, sa isa Palawan. sa mga pamosong lugar na pinupuntahan, Palawan. No? Kung sa airport pa lang, feel na nila yung summer, naka-shorts na sila. Ayun. Biglang pag-upo mo doon. Ano ba ito? Parang nagkaroon ako ng pantal-pantal Pag-upo mo doon, may mapa ng Pilipinas kapag tayo. Kasi kamot ka ng kamot. But anyway, aside dyan sa issue niyan, sana maging maganda na din yung ease of doing business at lalo na yung ating mga investors ay hindi naman yung pagkuha pa lang ng permit pahirapan na, 'di ba, kay Romel. At yung mga ganyang problema malaking hamon sa pagsasapribado ng NAIA. Ang mag-take over po niyan ay yung San Miguel Corporation. Yes, At umaasa tayo na malaking pagbabago ang magaganap kapag nag-take over na ang SMC. Yes. Ayun. Syempre, privado. At saka San Miguel is San Miguel. Alam naman natin, ang ninong ni Katunying. Si RSA. Ramon S. Ang. Ayan, makikininong na rin ako. Ayan, Ninong Ramon S. Ang. Sana mas mapaganda at inaasahan. Parang yun naman ang kanilang pangako mapaganda at saka, in fairness, yung mga proyekto naman ng SMC, lalo na sa infrastructure. Aba naman, talagang wala tayo masasabi. Wala naman, Ayan, talaga. kaya malaki ang expectation ng ating mga kababayan once na ang NAIA ay pinangasiwaan na ng San Miguel Corporation. Pero, may plus report tayo. Pero lakay ito Romel, na sinasabi natin Nako. May sunog! Saan yan? Saan yan? Mr. Noche Kakas. Asan yung ating flash report, Kababanggit ko lang kanina na tayo ay... Flash Report! Flash Report! Meron po sunog sa South Signal Taguig. Ayan, nasa unang alarma. Mr. Noche Kakas, kamusta dyan? Tama ka dyan, Romel at Sister El, nakataas na sa unang alarma itong sunog na sumiklab dito sa residential area, particular na sa Barangay South Signal sa lungsod ng Taguig. At batay sa nakuha pang informasyon mula sa Taguig Bureau of Fire Protection, yung dito sa may Cardones Street, Barangay South Signal. Sa ngayon, Romel, patuloy ang pagdating ng mga fire truck dito sa nabanggit na lugar. Pakiulit mo nga, Mr. Noche, pakiulit mo nga yung eksaktong lugar na pinangyayarihan ng sunog na yan sa Taguig. Sa area, Romel at Sister L, Cardones Street, Barangay South Signal, sa lungsod ng Taguig, kung saan residential area ang tinutupok ngayon ng apoy dito sa nabanggit na lugar kung saan nakataas na sa unang alarma. Okay. Abangan na follow-up report, balik sa inyong dalawa. Maraming salamat, Mr. Noche Kakas. Kaya ingat-ingat po tayo sa sunog. Ngayon pong Marso tayo ay nasa panahon ng Fire Prevention Month. Happy birthday, Yusig Milan ng Zamora. May Kawayan, Bulacan, pagbati
mula kay Mar Urbano. Alam mo, Happy birthday. kay Romel, happy birthday pala. Okay, happy birthday po. Pero may nag-comment lang dito, nabasa ko lang din. Simula kay Melvar Gatchelan. May punto siya. Sabi niya, dapat daw banggitin din natin yung disiplina ng mga pasahero sa mga basura nila na itapon sa basurahan, mga kalat nila. Kita nyo naman sa video, nagkalat ang basura sa mga upuan at sahig dyan sa airport. Totoo po yun. Na-observe din natin yan. Maging wag po tayong puro reklamo. Tayo mismo dapat sa sarili natin, responsable tayo. Mabanggit ko na lang din, bilang isang responsableng mamamayan, kahit simpleng balat po ng candy o yung maliliit na ticket na mga hawak nyo, itago nyo na lang. Kung walang basurahan, ibulsa nyo. Diba? At pag kayo nakahanap ng basurahan, doon nyo itapon. Doon nyo itapon. Ang problema kasi, marami sa mga kababayan natin, balahura. Nadugyot din eh. Sorry pero hindi naman natin nilalahat. Pero marami pong dugyot yung simpleng disiplina sa sarili. Alam mo yun, minsan nagiinit nga yung ulo ko yung may masusundan kang sasakyan, tatapon ng basura sa labas na habang tumatakbo or nakastop, tatapon mo ba naman sa walang iya naman itong kadugyutan naman yung iba, yung mga naninigarilyo. Kung saan lang tatapon ng upos ng sigarilyo. Yung mga upos ng sigarilyo na yan, pag yan bumara sa mga imbornal, alam mo na kung ano kasunod. Akala nyo. Tapos magrereklamo, grabe ang baha dito sa Metro Manila. Tatanungin din po natin ang ating sarili. Ano ba ang nagawa natin para makaiwas tayo sa mga ganyang baha-baha? Bakit ba bumabaha? Kung naglilinis naman ng drainage yung mga ahensya ng gobyerno, yung mga barangay, active naman talaga, tapos, pero may mga pasaway na katulad. Ikaw naman, tapon ng tapon. Useless din. Tapos ang kapal ng mukha mo magreklamo. Lunes, wag tayo. Sorry na. Huwag nga mainit ang ulo natin. Pero marami kasi tayong issue. Kasi diba? Yung damdamin. Tao lang po kami. Kaya nga tayo damdaming bayan Kailangan nating yung damdamin ng ating mga mamamayan at ma-discuss yung mga issue na ganyan, Lakay Romel. 9:20 ng umaga. Teka muna, i-greet ko muna itong mga avid fan ng damdaming bayan. Nakikinig at nanonood pala sila ngayon. Mr. Gamaliel Iking Delgado Sr. ng Pigbalua, Sibalom, Antique. Mrs. Tots Dimacutak Delgado. Ano kaya ito ni Jun Dimacutak? Uy, si Antique Governor Rodora Cajao. Nanonood na makikinig din sa atin. Gayun din si Antique Vice Governor Engineer Edgar Benosta. Professor at Mrs. Mahalia Benosta. Gayun din, tingnan mo naman ang mga avid fan ng programa ninyo ni Boss Deo Macalma. Puro professor. Professor Shirley Delgado Cabico, Professor Sheila Delgado, Professor Gamaliel Johnny Delgado Jr. Happy listening po sa inyo lahat. Good morning at pagbati mula kay June Dimacutak. Mamaya, meron ka pa mga pagbati? Ito, ihabol ko lang. Sige, please. Nakikinig sa atin at bumabati ng isang magandang umaga si Sir Boy Valmores, ang former CSC Commissioner. Good morning po at na-meet ko din siya dyan sa installation ni Lakay Deo Macalma. At babalik kami makalipas ang papalastas na ito. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. At Sister El po, Elaine Apit. Yung mga mahilig tumaya ng loto. Makinig kayo. Yan na. Ikaw, tapat na yun. Yung mga medyo nabibingi-bingi dyan. Ayan meron pa kayong tsansa. Alam mo kung bakit? Bakit? Walang nanalo ng jackpot prize sa Super Lotto 649. Magkano? Teka muna. At wala ding nanalo sa Ultra Lotto 658 draw kagabi ng PCSO. Siyempre, pag walang nanalo, automatic dagdag ang premyo. Ayan. Pero doon sa mga naka 5 points, congratulations. Pero at the same time, manghinayang ka kung ikaw ay nakakuha ng 5 points, isa na lang. Diba? Instant millionaire ka na. Pero pagka naka 5 points ka, maging thankful ka na. Syempre. Bawing-bawi na yung itinaya mo. Lalo na kung isang ticket lang, magkano lang ang ticket? 20 pesos. 20, kahit pa sabihin natin na tumaya ka ng 100, di ba? Sobrang bawi pa rin.
ang mga nanalong numero para sa Super Lotto 649 draw na hindi tinamaan ay number 5, 42, 26, 21, 45, at number 31. Ulitin natin Familiar ba? Yung mga numero na yun sa inaalagaan mo? Sister El, ulitin nga natin. Sa 649 draw po ito, wala po nakadali, wala nakahula. Number 5, number 42, number 26, 21, 45, at 31. Alam mo, at ang jackpot prize. Magkano? Mahigit 43 million pesos. Laki. Grabe. Alam mo kasi, kaya ako natigilan ako kasi yung 21 at 26 tsaka 31, lagi ko yung nasa number ko. Anong number? 26, 21, 31. Ayun. Kung hindi mo madali sa PCSO. Tatlo lang yun tatlo pa lang. Yun yung parang lagi ko siyang hindi nawawala every time na apat na lang. So kailangan ko pa ng tatlong ng apat pa. At biguring mapanalunan ang higit sa 49 million pesos na jackpot prize sa Ultra Lotto 658. Ayan, at ang lumabas nga na winning combination, number 40, number 50, number 42, 53, number 8, at number 3. Ulitin natin walang nakadali sa 658 Ultra Lotto kagabi na may jackpot prize na may higit sa 49 million pesos. At dahil nga hindi nakuha, malamang ito magiging mahigit sa 50 million pesos na jackpot prize sa susunod na draw. Ang lumabas na numero po kagabi ay number 40, 50, 42, 53, 8, at number 3. So ngayon pa lang, siguradong mahaba na naman ang pila sa mga outlet ng Lotto ng PCSO. Yung mga nagbabaka sakali, Laki Romel, na makatama. Instant millionaire. Yes, baka ito baka na. Mamaya na ang hinihintay nyong pagkakataon. Pagdilat ng mata nyo, ayun, milyonaryo na kayo. At wag nyo naman kakalimutan magbigay ng balato. Share your blessings, sabi nga. So, pwede kayo magbigay sa mga charity, diba? Yung kahit konti, hindi naman lahat. Konti lang, para lang. Kasi diba sabi nila, pagka nagbibigay ka, mas maraming blessings. Mas maraming blessings. Though hindi ka naman nag-aantay ng kapalit, pero parang proven and tested yun Diba? Pag nagbigay ka. But anyway, punta muna natin Laki Romel, ang update naman mula sa Senado. Benepisyo ng mga guro dapat dagdagan upang hindi na mag-abroad. Tama naman. Totoo naman. Grabe naman. Pero alam mo, may mga mayroon akong binafollow na vlogger na teacher. Ang pangalan niya Pobreng Maestra, yung sa Facebook page niya. Yung nakita ko doon, parang yung mga teacher pala, parang wala pala sila yung sick leave ba yun? Yung limited lang. Tapos, yung sabi ang ko, hirap, ang hirap pala ng sa totoo lang, teacher. Napakahirap na trabaho yan. Kasi ang nasira kong nanay ay isang guro. Teacher. Kaya alam ko kung gaano kahirap ang kanyang pinasok na profesyon. Ang buhay ng guro, hindi lang natatapos yan sa paglabas niya sa eskwelahan. Totoo. Hanggang bahay. Hanggang sa bahay. Yung mga ginagawang lesson plan. Sus Maria Joseph, napakahirap niya. Biruin mo, sa halip na ikaw ay magpahinga, gagawin mo pa. Gagawa ka pa ng lesson plan kinabukasan. Ngayon ba ay may lesson plan pa? Dahil akala ko parang inano na yan na DepEd na, diba, para mabawasan ang trabaho ng ating mga teacher. Para naman pahinga sila at may oras sa pamilya. Mukhang baka nabawasan or wala na yung lesson plan. Sige. Malaman natin pero alamin natin detalye. Ang update mula sa Senado, yung mula kay RH28, Raymond Paas. Lakay Raymond. Elaine at paring Romel, napapanahon lang na dapat pag-aralan ng pamahalaan ng pagbibigay ng dagdag na benepisyo sa mga guro. Ito ang paniniwala ni Senator Sherwin Gatchalian na siyang chairman ng Senate Committee on Basic Education, kasunod ng report na lumalaki ang bilang ng ating kakulangan ng mga guro sa mga public schools. Ayon kay Gatchalian, Pilipinas ang may pinakamababang entry level para sa mga teachers na 22,000 pesos per month kumpara sa mga kapitbahay nating mga bansa sa Asia na 40,000 pesos ang kanilang entry level, maliban sa Singapore na nagbibigay ng 60,000 pesos na entry level.
Ito ang dahilan kung kaya't marami sa ating mga guro ay mas pinipili na magtungo sa iba pang mga bansa sa Asia at doon magturo dahil sa mas mataas na sweldo. Gusto din daw ang ating mga guro sa Vietnam at Thailand dahil maliban sa magaling magsalita ng Ingles ay magaling din talagang magturo. Magandang balita umano ito dahil may trabaho ang ating mga guro, ngunit masamang balita din dahil kukulangin tayo ng mga guro. Maliban sa dagdag benepisyo, binanggit din ni Gatchalian ang dapat na pagsasaayos sa teaching condition ng ating mga guro. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat paring Raymond Dadpa. Samantala, dako naman tayo sa mababang kapulungan ng Kongreso. 17 Pinoy seafarers na natiling biyag pa rin ng Houthi Rebels simula pa noong 1 taon. Alamin natin ang detalye. RH number 12, Maring Milky Regunan. Manang Milky, naibagabigat mo, Manang Milky. Naimbag mabigat, Romel at Sister L, may 17 Filipino seafarers ang nanatiling bihag pa rin ng Houthi rebels. Ayon kay OFW Party List Representative Marisa Magsino, ang 17 Filipino seafarers ay binihag ng Houthi rebels nang maharang ang kanilang barko sa Red Sea noong November 2023. Sila ay mga tripulante ng barkong MV Galaxy Leader na naglalayag sa Red Sea. Umatala si Magsino sa Marcos Jr. administration na huwag kalimutan ang kalagayan ng mga Filipino seafarers na bihag pa rin mula pa noong nakaraang taon. Pinapurihan naman ni Magsino ang Marcos Jr. administration sa mabilis na aksyon at ugnayan para mailigtas ang iba pang Pinoy na sakay naman ng barkong True Confidence at may uwi ng 12 namatay na tripulanteng Pinoy. Pakinggan natin si OFW Party List Representative Marisa Magsino. Meron pa tayong 17 Filipino seafarer ng MV Galaxy Leader na na-hostage mula pa po November. Dito pa rin po sa Red Sea. Kaya masyado ng anong tawag doon, delinquente, itong Red Sea na ito na dapat naman medyo nag-iibang rota. Although hindi natin alam kung paano routing nito pagka sino yung pinag-uusapan, pero dapat naman may mga ibang paraan para mag-iba sila ng route upang sa ganun makaiwas sa ganitong area na alam naman nating infested na mga ganitong klaseng mga atake. Sabi pa ni Magsino, sana ay sumunod din ang mga malalaking shipping owners na wag na dumaan sa Red Sea o humanap ng ibang ruta dahil idineklara na itong high risk dahil madalas nabibiktima ang masakay na tripulante at maging mga barko kung di man ang hostage ay napapatay ang mga ito. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, pagpayag naman ng Philippine National Police na magkaroon ng high-powered firearms sa mga pribadong individual, ikinabahala yan ng Presidential Task Force on Media Security. Report ni RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister L. Tutol, si Presidential Task Force on Media Security Executive Director Paul Gutierrez na bigyan ng karapatan na magmayari ng mataas na kalibre ng baril ang mga private individuals. Ayon kay Gutierrez, nakakabahala ang desisyon ito ng Philippine National Police dahil sa gusto lang hindi nila kayang bantayan ang komunidad. Makakalikha din daw ng takot ang desisyon ng PNP, lalo na sa hanay ng media at pribadong individual. Ang apela ni Gutierrez sa PNP, reviewin ito ang naging desisyon at ikonsidera ang maaaring maging resulta nito sa lipunan. Noong nakalipas na linggo, mismong ang PNP Public Information ang nag-anunsyo na papayagan na muli ng PNP na magkaroon ng malakas na kalibre ng baril ang mga pribadong individual upang mabantayan nila ang kanilang sarili. Para sa kauna-una sa Pilipinas, dito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo Pilipino. Meron tayong alas 9:37 ang oras. Oo nga naman, bakit nga naman mapinayagan ng PNP na mag-ingat ng matataas na kalibre ng baril ang mga sibilyan? Hindi ba po pwede yung mga short firearms lang? Hindi ba? Pwede, oo. Hindi ba sapat yun para madepensahan ang kanilang sarili? Alam mo yung siguro dapat higpitan din ng
alam mo yun, yung hindi lang higpit na yung mahigpit talaga, lalo na yung pagbibigay kasi di ba mayroong test, ano nga tawag doon kay Romel? Neuro. Para malaman mo kung yung isang tao ba talaga ay pwede mong kasi Kaya yung mga tao mainitin ang ulo. Talaga. Yung hindi nila kayang kontrolin yung sarili nila na kapag lalo na yung mga road rage kay Romel, papansin mo di ba, ay tapang-tapang bababa ng sasakyan, pagbalik may barel. At saka isa pa, alam mo naman, kung sino ang may malaking resources, yun ang may kakayahan na bumili ng matataas na kalibre ng baril. Di ba? Hindi ko rin makuha ang logic ng PNP kung bakit pinayagan yung ganyan. Siguro yung mga ang binabanggit nga para maprotektahan ang kanilang komunidad laban sa mga kriminal. Ano silbi ng mga pulis? Di ba? Ando na tayo, kulang talaga ang mga pulis. Pero sapat ba na armasan mo ng matataas na kalibre yung mga sibilyan? Ang problema niyan katulad nga ng binanggit mo. Papaano kung halimbawa binayaran lang yung neuro at na-issuean ng mataas na kalibre ng baril. Tapos doon sa komunidad mo, 10 yung ganun na supposed to be hindi dapat mabigyan ng matataas na kalibre ng baril at nabigyan dahil sa impluensya or kung ano man, ay papaano na yun? Kaya nga siguro diba? Baka mamaya yung mga ganyang hakbang pag-umpisahan ng tensyon. Kaya siguro talaga dapat yung higpitan kung paano yung magiging proseso para yung isang tao ay ma-issuean ng ganitong klase. Dapat magkaroon ng mas mahigpit na screening. Yes, mas mahigpit. Pero ang mahirap kasi hindi natin maiiwasan yung mga tama. under the table na mga transaksyon. Alam niyo naman ang baril. Oo. Mesa, alam mo na. Oo, na kapag hindi ko nga alam kasi may mga tao na parang nagiging matapang dahil sa may baril. Ay lalo na pagka nakainom. Oo. Ay lalo na pagka ang hawak mo ay mataas na kalibre, pag mahabang armas. Paano na yan? Sana lang talaga yung itong higpitan. Sana i-consider. Makonsidera pa. At baka pwedeng kahit mga siguro okay na yung short firearm. Oo, yung mga pangdepensa. Alam mo, pang self-defense lang naman kasi ang purpose. Hindi naman para makikipaglaban ba tayo? Sila ba magiging frontline? Isa pa. Yan bang pag-i-issue or pagpahintulot na pag-ingat ng matataas na kalibre ng baril, yan ba ay pwedeng i-apply ng permit to carry outside, permit to carry firearm outside residence? Paano kung ganyan ang mangyari? Payagan ng pagdadala ng mahabang kalibre ng baril sa labas na lansangan. Could you just imagine kung lahat ng tao may dalang M16? Ang nakakatakot lang kasi dyan na kay Romel, yung hindi naman natin sinasabi, pero 'di ba yung mga shooting sa ibang bansa usong-uso 'yan, 'di ba? Yung mga ganyan, may mga tao sa US. Oo. Dahil masyado silang liberal Iba yung takbo ng utak ng sa mga tao doon. pag-i-issue ng mga armas Kita nyo ang repercussion. Pati mga bata, menor de edad, namamaril. Sana wag nating wag nang humantong yung ganyang sitwasyon. Wag lang sanang ilagay ang init ng ulo sa ulo. Lalo na ngayong tag-init. Ang oras natin, meron tayong 19 minutos bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Babalik pa kami makalipas ang patalastas na ito. Ang balitang Balik tayo sa inyong programang Damdaming Bayan. Minus muna ang ating lakay, Boss Deo Macalma, at pansamantalang malili. Ito po ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. And of course, nakakasama nyo pa rin po, Sister L, Elaine Api. Ngayon pong araw ng Lunes, ikalabing-10 tayo sa buwan ng Marso. Ay, nako, balikan nga natin yung sunog dyan sa South Signal Taguig. Mr. Noche Kakas, anong update? Mr. Noche? Yes, Romel, fire under control na rin itong sunog na piniglaba dito sa residential area sa Sardones Street, Barangay South Signal, dito ng Taguig. As
of fire out lang. As of 9:43 ngayong umaga ay fire out na. Fire superintendent. So ilang minuto lang tumagal yung sunog na yan, Mr. Noche? Ilang minuto lang, wala pang isang oras tumagal itong sunog. Pero ang nangyari dito, yung eskwelahan na dito sa Captain Cardones High School dito sa South Signal ay naglabasan na Romel dahil yung nasusunog na residential area ay malapit lamang sa eskwelahan. Kaya yung usok pa kanina na direksyon papasok dito sa mga bintana ng eskwelahan. Naglabasan na, no? Wala nang estudyante. Nasaan yung mga estudyante? Tinauwi mo na sila? Kasi kanina baka palang usok dyan. So, sumambulat dito sa loob ng eskwelahan. Anong eskwelahan yan? Jose Cardones Elementary School. Jose Cardones Elementary School. Mabuti, wala nasaktan, Mr. Noche. Yung mga kabataan kanina, siyempre, yung mga nagtakbuhan sila, tapos yung iba nagkandapa-dapa daw, pero okay naman. At sa ngayon, walang laban na itong eskwelahan. Pating South Signal Health Center ay wala mo ng mga empleyado dahil sa makapal na usok na pumasok dito sa naturang dalawang nabanggit na gusali. So sa ngayon ay patuloy na iniimbestigahan ng Taguig Bureau of Fire Protection itong insidente na sunog na kung saan ay umabot sa unang alarma. Yan ang ating follow-up report mula sa Panunan sa Pilipinas, DCRH. Ako, Sinuti Kakas, tuloy sa pagbabalita, tuloy sa isyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Mr. Noche Kakas. Mabutit agad na apula yung sunog na yan. Mukhang umabot lamang sa unang alarma. Kaya tinanong ko kanina, mabuti wala nasaktan. Kasi yung mga sunog ngayon, pambihira. Kahit sabihin mo na first alarm or second alarm lang. Nagiging sani para magkaroon ng fatalities. Yun yung diba? Casualties. Yun ang nakakalungkot. Yung may namamatay pa po kahit hindi naman ganun kalaki ang sunog. Ayun. Kaya ingat-ingat po tayo. Samantala, meron tayong report na manggagaling mula kay Nicole Lopez. Ito, importante ito sapagkat ito ay Your business is our business. Ayan. Meralco bigong makakuha ng bidders para sa 260 megawatt power supply ngayong summer. Nako. Baka naman magkaroon na naman ng epekto yan sa supply ng kuryente. Sana naman hindi. Sige nga, pakinggan natin ang detalye. Nicole Lopez. Nicole. Nabigo ang Meralco na makaselyo ng bids para sa 260 megawatt peak requirement bilang paghahanda sana sa mataas na demand sa pagpasok ng summer season. Ayon sa Meralco, wala kasing nagka-interes na sumama sa ikalawang sigwada ng bidding na napasuna ang deadline noong March 8. Dahil dito, sinabi ni Lawrence Fernandez, chairman ng Bids and Awards Committee ng Meralco, posibleng bumilit kumuha na lang ng power supply ang Meralco mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Kaya lang, oras na kumuha ang Meralco ng power mula sa spot market, kadalasang mas mahal ang bili nila rito. Paliwanag ni Meralco spokesperson Josal Dariaga, tumataas talaga ang presyo ng kuryente sa spot market lalo na kapag summer season dahil mas mataas ang pangangailangan ng mga tao tuwing tag-init. Sabi naman ni Fernandez, batay sa pagtaya ng Department of Energy, sapat pa naman ang supply ng kuryente sa ngayon kahit umiiral ang El Nino. Kaya bilang solusyon, sinabi ni Fernandez, naghahanap sila ng mga kontrata upang hindi umasa sa spot market kung saan mas mahal ang kuryente. Layon sana ng 260 megawatt peaking requirement na makatulong sa pangangailangan sa kuryente simula Marso hanggang Hulyo ngayong taon. Tinukoy ng Meralco ang mga nasabing buwan dahil ito ang may pinakamataas na konsumo sa kuryente sa mga lugar na sakop ng Meralco. Noong Enero, inanunsyo ng Meralco na 2 bidder ang umatras.
kaya't napilitan sila magkaroon ng ikalawang round ng bidding. Ang dalawang bidder sana na ito, ang 1590 Energy Corporation at San Roque Hydropower ng San Miguel Global Power Holdings Corporation, ang hindi tumuloy sa bidding at hindi nagsumite ng mga dokumento noong February 26. Pero batay sa rules ng Energy Regulatory Commission, sinabi ni Fernandez na pwede pa rin namang pasukin ng Meralco ang tinatawag na negotiated procurement matapos pumalya ang dalawa nilang bids. Kaya lang, isusumiti pa nila ito sa ERC para maaprubahan. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 55 pesos and 57 centavos kada US dollar, habang naitala sa $81.81 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Nicole. Agad sa ating oras sa 7 minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Meron lamang tayo nga 3 minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Sister Earl, meron kang mga pagbati dyan? Aba, batiin nga muna natin, nakatutok sa atin, binabati natin ang Lapid Team, si COS Ricky Ilieto, Ryan Reyes, Mike Belen, Benji Navia, Benson Dalina, si Alain Lapid, Robert Mesa, at of course, si Sir Flor Rosales. At meron silang relief mission. May relief mission. Ni Senator Lapid. Senator Lito Lapid. At ang PAGCOR dyan sa may barangay 598 Hall sa Damka Street, Old Santa Mesa, Manila. Nasa 200 na mga pamilya daw ang mabibigyan ng food packs, hygiene kits, banig at chinelas, and of course may tubig pa yan. Ayan. Advance happy birthday kay Bulacan 6th District Congressman Salvador Caador Pleito. Uy, advance happy birthday po, Kong. And go ahead. Go, ikaw na. At happy listening din kay dating Santa Maria, Bulacan Mayor Yoyoy Pleito, and of course kay Girly Pleito. Ayan. Good morning Hello po. And hi po sa chicharon ninyo. Sabay ganun. Apakasarap kasi ng mga chicharon. Pagka yun ang kinakain ko, munggo yung hinahanap ko eh. Yung mga kakanin na galing ng Bulacan, napakasarap. Napakasarap po. Tapos hihigop ka ng napakainit na kape. Barako. Solve ka na. Solve ka na. Nako. Nabanggit mo yung kapeng barako. Isa-shout out ko ang nagbibigay lagi ng kapeng barako at ginataang tulingan na mayroong, ano ba tawag doon? Kamyas. Ay, naku, napakasarap. Tapos, hello kay si Sir Aman Tosino yan, kaibigan nila kay ng Malvar, Batangas. Ayan, pagka talagang tulingan galing Batangas, talaga namang napakasarap. Lalo na pag yung kanin mo bagong saing, magkakamay ka, isasawsaw mo sa kamatis na may sili, kalamansi. Alam mo, nagugutom na ako. Tama na. Hihigop ka ng kapeng barako. Mapapapito ka talaga Buo na ang araw mo. Sira ang diet ko. Pero napakasarap nga yan. At dahil gutom na ako, paalam na nga tayo. Kaya nga. At dyan po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng inyong programa, Ang Damdaming Bayan, ngayon pong araw ng Lunes. Ikalabing-isa po tayo sa buwan ng Marso. Sa ngalan po nila kay Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po sa inyo. Good morning. At meron na lamang tayong, eksakto yung punto, alas 10 ng umaga.